Itsura pa lang, nakapaglalaway na. Lalo na kapag tinikman, heaven ang lasa. Ang mga ganitong matatamis na pagkain, guilty pleasure ng mga Pilipino. May sweet tooth daw kasi tayo. Ibig sabihin, mahilig tayo sa matatamis. Paborito ng marami sa atin, ang mga pagkain paborito rin ng mga langgam. Pero paalala ng nutritionist na si Dr. Trinidad, nagbibigay man ng sapat na lakas at enerhiya ang asukal sa ating katawan. Hinay-hinay lang. 2 hanggang 3 kutsara lang daw ng asukal ang dapat makonsumo ng tao kada araw. Unang effect niyan, tumaba tayo. Yun ang una. Ang pangalawa, maaring maging cause ito ng tinatawag nating diabetes mellitus. Ito si Roxette noon. Malusog ang pangangatawan at sobrang mahilig sa matatamis. Katunayan, halos lahat daw ng kanyang pagkain at inumin, hinahaluan niya ng asukal. Eto na si Roxette, comatose at 50-50 ang kondisyon. Malubha kasi ang tumama sa kanyang diabetes. 12 taong gulang lang si Roxette. Dumating po siya sa amin na may convulsion. Kaya chinek po namin yung asukal niya, yung HGT niya, mataas po. Kaya nagsuspecha po kami na may diabetes po yung bata. Ayon sa mga doktor, 120 ang normal na blood sugar level para sa edad ni Roxette. Pero sa kanyang kaso, umabot ito ng 400. Dahil dito, kinailangan siyang i-dialysis. Ang nanay ni Roxette na si Rowena, walang ibang nagawa kundi manlumo. Sabi ng doktor, may diabetes daw siya. Hindi nga sa akin pinaalam nung una. Siya ko nangalang nga po ilang araw. Yung mga araw na siya narito. Nasa kwarto. Hindi ko akalain na anak ko komatosa pala. Sabi ng doktor, mas grabe raw ang diabetes sa bata kaysa matanda. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa nga. Dahil nakita ko lumalaban naman siya. Isa lang si Roxette sa 194 million na mga tao sa buong mundo na may diabetes. Katunayan, pangsyamang diabetes sa mga sakit na ikinamamatay ng mga Pilipino. At para maagapan ang sakit na ito, nagsusulputan ang mga di umano pagkaing sugar-free. Pero ayon sa ilang pag-aaral ngayon sa Amerika, di umano, pinapalitan ng mga artificial o synthetic sweeteners ang mga pagkaing dapat na may asukal. Pero hanggang ngayon, may debate maging sa mga eksperto at doktor kung ligtas ba ang mga itong gamitin. Ang pinaka-controversial ngayong artificial sweetener, ang aspartame. Aspartame, ito yung parang substitute for sugar, no? Actually, it is not made of sugar. It is made of, it's a dipeptide, galing siya sa protina. Hindi siya galing talaga sa carbohydrates na kung saan ang galing ang sugar. Kapag nasobrahan daw ng aspartame ang katawan, maaaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa utak. Siguro kailangan pa nating pag-aralan ito ng mahaba, ano? Kasi kaya nila nasasabi yon dahil ang aspartame, nagre-release siya ng a little of methanol. Pag masyadong maraming methanol, parang nagiging toxic siya sa mga tissues natin. So, nasasabi mo na maaaring makakos siya ng some forms of cancer. Statement from the manufacturer of a product with aspartame. The U.S. Food and Drug Administration, the Joint Expert Committee on Food Additives of the World Health Organization, as well as other prestigious regulatory and health bodies around the world, agree that aspartame is safe. Pero ayon kay Dr. Trinidad, hindi naman daw lahat ng sugar-free na pagkain, artipisyal na asukal ang ginagamit. May ilang sugar-free products daw dito sa Pilipinas na gawa sa natural na asukal at walang anumang artipisyal na sangkap.